Nagsakit sa kundugan nga nagtanaw sa magtiayon untin. Nagsakit ang akong dugan. Panahon na nga buhaton ko ang angay buhaton. Unsay buti mo ipasabot, Alara? Angay ko nang ipahamtang ang silot alang kaniya. Napupos na ba ang lugway nga imong gihatag kaniya? Milaom ko nga mausab siya. Apanwaon din. Nagkadako siya. Nagkagrabe ang iyang batasan. Lagip na siyang ginikanan, dili na siya maminaw. Mutubag-tubag na. Labaw sa tanan. Bisag ibadlong na siya sa mga tao nga dili pasipadan ang mga isda og alimango ug uban pa nga dili pa panahon nga patyon sila. Iya gihapon kining gipasakitan o gipamatay. Akong nasabot nga dili na gyud siya mausab. Og dili siya makaamgo kun dili siya pahamtangan og silot. Pat sila? Sikihan lang ko nila kasapa. Awayon pa ko sa kong mga friends. Hasta mo mga silingan ila kong awayon. Bahala sila. Inda. Ay! Sus! Kuyawan ako ni mong tigawanga ka, oy! Makurat man sa nimo. Kalitra man kagtunga diha. Pasensya ka na, Inda. Pasensya? Anong kalitra man kagtunga? Nakita ko manggot ikaw nga nag-inusara din ni. Maong giduol ko ikaw. Nga nung nag-inusara ka man din ni, sa daplin sa baybayon, Inday. Ano day og mag-inusara? Unsay day labot nimo? Naghuna-huna ka siguro sa imong binuhatan sa mga batang isda, no? Nga imo silang gidua-duaan lang, pasipadan, pasakitan, hangtod nga mamatay. Sa kadiha? O gibadlong ka pa sa imong ginikanan, higala o mga silingan ninyo dinhi, nga ayaw ka nagbuhata, apan misupa ka. Og misa mo tinuon ka kapangis, kamasinupakon. Dili maayo ang batasan nga imong gipakita, Inday. Panahon na nga mag-usab ka, magpasol, mangayo og pasaylo sa kadagatan, ingon man sa katawhan, labaw sa tanan, sa imong ginikanan. Ngika ni mo sa? Ngano ko'y dili ko'y? Wama ko isa. Anong magbuot man sa kanako, bi? Wasat mo'y lapot nako, ay pagbuot nako. Awan na diya, bi! Sa mukha ni mo tikuwanga ka, ay! Inday, dili ka bagyot mo patuo ka na ako. O kailan mo patuo man ka ni mo? Di man ka ni ko mo patuo sa kong mamagpapa, ni mo na noon. Sige, mauman ka. Kahayag! Ang tikuwang, niyayag og mayo. Ano man kasuwaw! Hala, tikikinsa ka! Ako ang may naengkantada nga bantay sa kadagatan. Tungod sa imong binuhatan og nilad nga pamatasan, pahamtangan ko ikaw og silot. Silot? Aron ka makaamgo sa sayop nimong binuhatan, bata. Mamahimo kang usa ka kataw. Unsa? Mahimo kong kataw? O, Almina, Lo, ngano din nakailakan ako? dugay na kong naniid ka nimo, Almina. Giobserbahan. Apan wa kagir kausapan. Busa nakahukom kong angay kang pahamtangan og silot. Mupo ka kung magdamko lang, no? Nakakita ko inkantada. Inkantada nga pantay sa dagat. Tinuod ka ni. Agay, kasakit. Hala, tinuod cute ni. Wa ka magdamko, Almina.
ko nga niya sa imong atubangan. Ug aron mamatud-an nimo nga tinuod ang akong gipanulti. Ani. Hala! Ano man eh? Silita mo na ko! Ako mga tiil, nagana mong kausap! Ano ni? Mao ka na ang silot na pahamtang kanimo. Mauna ka na ang silot mo, Armina. Anay mong isa nga akong mga tiil! Mama! Papa! Tabag! Tabag, Mama! Dili Papa! ka na mabati nila, Armina. Ha? Pero, anay mo man nagibuhat na ko? Nga naman! Ayaw ni buhatan ako ba? Maluoy ka! Naluoy ka pa sa mga batang isda nga imong gipasipadan. Dili ka mo patuo sa imong kinikanan o sa mga taong mibadlong kanimo. Gihatagan pat ka og kahigayunan nga mag-usap. Apan subo nga panandungon. Wa kayud mag-usap. Tingali na ining higayunan. Makaamgo ka na ug mag-usab na. Anay mo nagyang kong katao! Dili ko, ane! Dili ko, ane! Mag-usap na lagi ko! Isaan na ko ni mo! Masaylo ako ba? Ayaw ko siluti! Maluoy ka! Subo ko. Uwahin na ang tanan, Armina. Hangtod sa hangtod ka ng mamahimong katao. Unsa? Nawa siya. Kakadiyot lang ray na engkantada. Tay basa. Ayaw sa pagbiya. Ray na engkantada. Nahimo na gyud kong isda. Nahimong isda ang katungan sa kong lawas. Nahimo na kong kataw. Mama, Papa, tabag! Tabag, Mama, Papa! Pamangyod mauli si Armina, Pilo. Apasa ko no, kung hain na to. Hay, O papito kaon ay. kinig yung bata, ah. Badlungon yung kayo. Sige, ako siya pangitaon. Nang sasing! Oh, Ay, Pilo! John! Tintin! Nganon mo? Ngano mo ay, nagdagan magud mo paingon din eh. O sa'yo Basan. na tabo ninyo. Si Armina, noy! Si Armina! Ha? Ngano? Nga naman! Nga Nakaka mo na, ha? Among nakita nito sa Bayon, sa layo sa bato. Ug kwan tuninita po niya. Oh, Nahimong si Rina, si Armina! imong ka. Usa! Nahimong kataw! Tinon mo yung isulti, ha? Oh. Tintin! Diyos ko! Ngano na itabo magkinini mo anak ko. Hintaon. Ngano man eh. Hindi ko makatunin ni Armina. Ngaw nahimo ka maintahong kataw. Ako ning sa ama. Gisilutan ko sa usa ka nagpailang ray ng engkantada. Ug bantay ko na siya sa kadagatan. Silot ko nun din ako sa akong sayop na binuhatan sa mga batang isda nga akong ipasipatan. O hasta ko no akong ilan kabatasan. Iya kong gisilutan aron makaamgo ko no ko ug magbasol. Kinuo ko. Bisan giunsan ako og tinggit og mama o papa. Di gyud ko na ninyo mabati. Ingon pa sa ray na engkantada. May nalang gani kay niagi sila si Junjun ag Tintin. Ako silang gisitsitan. Sila ray akong gipakita na ko. Haron makasulti sila ninyo. Og naaylaing tao mo agi kay mutago man ko. Anak kun mag-usab ka na. Bakwion ba niya ang iyang silot nimo? Bisan pa og magbasol ko, mag-usap ko, uwahin na ko no ang tanan. Dili na ni mabakoy ang akong silot. Hangtod sa hangtod na ni. Kinuo ko. Kaluoy mo, anak. Kaluoy ni mo, anak. Uwahin na ang pagbasol na ko, mapa. Uwahin na. Usa kini kaleksyon, anak. Nga dili gyud maayo magpasipa kita sa mga linalang nga hindi mo sa kahitasan. Og dili mayo. Ngay paswabi na to ang ngilan nga pamatasan. Ang garbo. Og labaw sa tanan. Dili maminaw og dili upatuo sa ginikanan.
Gipasulan ako ang tanan, mapa. Maong, kamo Junjun, Tintin, padayon mo sa inyong kabuutan. Ayaw mo pag pinarehas na ko, ha? Tanawa o unsay na tabo na ko. Gisilutan ko. Ug ikan karon ang dagat ng akong pinayanan. Ug magpakita lang ko ninyo panagsama pa. Ayaw lagi kabalaka. Magduawan ra ko ninyo. Mahal kaayo tamo. Ug pasilo ako sa tanan, mapa. Ug ninyo sa Junjun, Tintin. Pasaylo ka na mo, Armina. Pasaylo na ka na mo. Ato na ko. Bye-bye, mama, papa. Anak, Mahal Anak. kaayo tamo. masangkay ka na mo, Papansin nak. ka na mo. Nak, magpaabot mi, ha? Narami pirmi, magpaabot mi ni mo Oh, na. magpaabot mi nak. Ato na ko. Bye. Armina! Anak! Mag-amping, anak! Babay nak! Magpaabot mi ni mo! Magpaabot mi! Babay! Igala, Armina! Bye-bye! Ano may mango dyan? Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo itong isang kwentong kababalaghan na dati ko nang naranasan. Pamilyar na ako sa mga nilalang na tawagin na lang natin mga aswang. Sa katunayan, isa ang nilalang na ito sa madalas kong makasalamuha nang hindi ko inaasahan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jackson, Kuya Bari. Ang pangyayaring ito ay karanasan namin ng aking pinsang si Julie kasama ang iba pa, kaya hindi ko ito makakalimutan. Nang mga panahong iyon ay kaarawan ng kaibigan naming si Brian, kaya nagpasya kaming pumunta sa kanila. Nagkasundo kami ng saya ang kaarawan ng aming kaibigan dahil minsan lang naman sa isang taon ito nangyayari. Sa kadahilan ng magkaedad lang kami ng aking pinsan ay naging magkabarkada na rin kaming dalawa. Halos hindi kami naghihiwalay, Kuya Bari. Madalas kaming magkasama, lalo na kung pinupuntahan kami ng iba pa naming mga kaibigan na taga-kabilang baryo lamang. Sa tuwing kailangan naming magpunta doon, ay palaging nagpapaalam kami sa aking tiya para makagala. Tiwala naman kasi ang aking tiyahin na ina nito na hindi ko pababayaan ang aking pinsan. Isang araw nga noon, Kuya Bari, dahil kaarawan ng aming kaibigan si Brian, ay nag-usap kaming pumunta sa bahay nito at magdala ng iilang bote ng beer. Sa ilang taon naming magkakaibigan, ito kaagad ang nagiging kasiyahan namin. Tumatagay habang nagkikwentuhan ng mga bagay na tungkol sa amin at kung minsan ay mga karanasan namin. Manggaha. Sama ka ba, Insan? Tanong ko kay Julie
habang papunta kami sa bahay nila. Milk tea man ang matcha. Gusto ko siyang isama dahil ako din naman ang magkakabenepisyo kapag ginawa ko iyon. Di ka ganahan? Hindi ako mag-isang uuwi at nakasisigurado akong hindi matamlay ang gabi ko. Mahilig kong biruin si pinsan hanggang sa mapapaniwala ko na siya sa mga bagay na alam ko namang kalokohan lang talaga. Sige, basta ipaalam mo lang ako kay nanay Tugon na lang nito sa akin. Nasiyahan ako sa kanyang sinabi, kaya tumango naman ako sa kanya dahilan para ngumiti siya. Binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa kanilang bahay. Tiya, ipagpapaalam ko sana si Julie sa inyo. Pupunta lang kasi kami sa bahay nila Brian dahil birthday niya. 75. Baka gabihin kami at doon na rin kami matulog. Pagpapaalam ko sa aking tiyahin. Nagkatinginan pa nga kaming dalawa ni Julie na para bang sabay pa kaming umusal ng palihim na dasal na sana'y payagan kami ng kanyang nanay. Naku, ikaw bata ka Sige na, basta't huwag mong pasosobrahan sa alak yung pinsan mo kung magiinuman kayo. Bantayan mo at ikaw na ang bahala riyan. Tugon naman ang aking tiyahin sa akin. Kung tungkol sa pagbabantay lang ang pag-uusapan, Kuya Bari, walang problema sa akin po iyon. Hindi nga nakakalusot ang lahat ng mga manliligaw niya dahil natatakot po ito sa akin. Napatungo naman ako kaagad kay Tiya. Ay, opo, huwag kang mag-alala Tiyang at mag-iingat po kami. Sisiguraduhin ko pong hindi maglalasing masyado at iuwi ko pong ligtas si Julie. Ay, sige, mabuti naman kung ganun. O siya, sige, maganda na kayo. At si Tiya pa talaga ang nagtaboy sa amin para makapaghanda na ng aming isusuot. Kaagad naman akong nagpaalam na magbibihis muna, saka nagmamadaling binalikan ang aking pinsan. Dala ko na po ang regalo namin para kay Brian. Nagbihis lang noon si Julie at noong matapos siya ay nagpaalam na kami sa kanyang ina. Mauna na po kami. Sabay pa naming sabi ni Julie at saka naglakad na kami palabas sa kanilang bahay. Tumungo na kami noon sa bahay ni na Brian at noong makarating kami ay naroon na ang iba pa naming mga kaibigan. Akala ko naman hindi kayo makakapunta rito. Wika sa amin ni Brian. Nagtawanan kaming dalawa ng aking pinsan sabay abot ng mga dala naming regalo kay Brian. Pwede ba yun? Nagtatawang tanong naman ni Julie. Noong mga sandaling iyon ay inanyayahan na kami ni Brian na kumain. Tapos na kasi ang iba pa naming mga kasamahan kaya kami na lang ng aking pinsan ang pumasok sa bahay nila at kumuha ng pagkain. Natuwa ako dahil ang iingay nila at hindi ko maiwasang mamangha sa dami po ng kanilang handa. Kung pwede lang punuin ko ang aking plato ay ginawa ko na. Kaso nga lang, nakakahiya naman kapag kaganoon ang aking ginawa. Pagkatapos po namin kumain ni Julie, ay bumalik na kami sa mesa ng aming mga kaibigan at nakisali na rin kami sa kanilang inuman. Mga bandang alas 5 na rin iyon ng hapon, kaya wala nang gaanong bisita sina Brian. Nagkukwentuhan pa nga kami noon habang nagiinuman. Panay ang tawanan namin dahil sa mga topiko naming nakakatuwang bagay. Nariyang nagbibiro na kami at nagtatanungan ng mga nakakahiyang bagay na nangyari sa aming buhay. Hanggang sa lumipas ang mga oras at nakaubos na kami ng 2 bote ng alak noon. Medyo may tama na rin kami ng alak noon, ngunit alam pa naman namin ang aming ginagawa. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng aking pinagsasasabi, maging ang mga naririnig at nakikita ko noong mga panahong iyon, Kuya Bari.
Ipinagpatuloy pa namin ang aming pag-iinuman noon dahil maraming alak ang binili ni Brian para sa amin. Mga bandang alas 8 na ng gabi noon, ngunit nasa labas pa rin kami ng bahay nila Kuya Bari. May ilaw naman doon, kaya hindi na kami lumipat pa sa loob ng kanilang bahay. Dahil nga gabi na rin, ay hindi na kami gaanong nag-iingay. Pinagsabihan kasi kami ng nanay ni Brian na si Aling Brenda na natutulog na daw ang iba pa nilang mga kapitbahay. At kahit kasi na hindi magkakadikit ang mga kabahayan doon, ay hindi naman gaanong kalayo sa isa't isa, kaya maririnig pa rin ng mga ito kung sakaling mag-iingay kami. Ayaw nilang maireklamo ng dahil lang sa nakakadisturbo kami. Siyempre, dahil mga respetadong tao sina Aling Brenda, tumalima kami sa pakiusap niya. Noong nasa ganoong sitwasyon kami, nang may matanaw kaming papalapit sa amin. Noong una ay hindi namin pinagtutuunan ng pansin ang taong iyon, pero nang makalapit ito sa amin, napatingin ako sa kanya. Kuya Bari, isang babae. May mahaba at kulay itim na buhok. Maputla at may kapayatan. Halatang nangangalumata ang mga mata na tila ba hindi pa nakakaranas na matulog kahit minsan. Sa totoo lang, maganda po ang babae. Ubod ng ganda. Kaya lang, napakatahimik at hindi ko nga alam kung kaya ba niyang magsalita o hindi. Ang ganda mo naman, miss. Mag-isa ka lang ba? Madilim pa naman ang paligid at baka kumapaano ka. Wika ng isa sa mga kaibigan namin na tawagin na lang natin sa pangalang Kyle. Siniko naman ni Brian ang lalaki at tinitigan ng masama, pero hindi na din ito pinansin pa ni Kyle. Dati na talagang may pagkababaero itong si Kyle at tatlo sa mga kakilala naming babae ang pinaiyak niya, kaya't hanggat maaari sinasaway namin siya. Hindi biro ang ginagawa niyang pananakit ng damdamin ng mga kababaihan dahil may kapatid siyang kinatatakutan din namin siyang tamaan ng karma niya. Napahinto ang babae sa paglalakad, saka kami tinitigan ng isa-isa. Nagulat ako dahil hindi man lang siya kumukurap. Para bang sanay siya na makipagtitigan ng mahabang oras. Kahit na may tama ng alak ako noon, ay nakaramdam ako ng kaba nang napatingin ito sa akin. Pakiramdam ko ng mga oras na iyon ay nahimasmasan ako sa aking pagkalasing. Hindi ko rin alam noon kung namamalikmata lang ba ako o hindi dahil nakita ko siyang napangisi at naglumikot ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay pailalim at may ibig ipakahulugan. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkabog ng aking dibdib nang makita ang kanyang mukha. Nakita kong dumungaw siya sa aming pulutan. Pinaglipat-lipat niya ang tingin dito at sa aming mga mukha. Hindi ko alam kung bakit mas lalong bumigat ang aking pakiramdam nang makita kong napalunok siya habang dahan-dahang bumisi na animoy may nais ipahiwatig. Wala pa ko'y sile, o pakay mo, kay busy kayo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito, ay nilik na sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ha? Balot na lang? Nailihis ko na lang ang aking paningin nang tumayo si Kyle, sabay lapit sa misteryosang babae. Inalok niya itong ihahatid. Hindi naman tumugon ang babaeng iyon at nagsimula ng maglakad papalayo. Agad namang sumunod si Kyle sa kanya.
Nakalayo na noon ang aming kaibigan, ngunit wala man ang pumigil sa kanya. Pinagtawanan pa nga siya ng iba pa naming mga kaibigan noon dahil sa pinagagawa niya. Napailing ako. Iba talaga, Kuya Bari, ang kutob ko at hindi ito maganda. Kaya napakamot ako sa aking ulo at sinundan sila ng tingin. Pare daw, no? 55 days na nito. Tatayo na sana ako at susundan siya. Ngunit kinalabit ako ni Julie. 30 days. Uy, huwag kang sasama roon ha. Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng iyon. Uwi ka nito sa akin. Habang lumilipas ang ilang segundo, ay mas lalong hindi ako napapakali. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. May munting boses na bumubulong sa akin at sinasabing may hindi magandang mangyayari. Alam kong hindi ganoon kalasing ang pinsan ko dahil hindi naman siya gaanong uminom. Sinasalo ko kasi ang mga dapat ay iinumin niyang mga baso ng alak. Dahil babae siya, ayoko namang magkaroon siya ng matinding hangover na alam kong ikakasama ng kanyang pakiramdam kinabukasan. Sinunod ko ang sinabi ni Julie na huwag nang habulin ang aming kaibigan. Tinignan pa nga namin noon ang iba pa naming mga kasamahan at nagulat kami dahil lupay-pay na sila sa kalasingan. 550. Napapalapak ako at hindi maiwasang mapahalakhak nang makita ang mga hindi magkandaugagang hitsura nila. 20. May napapatulo na ang laway, may nagkakamot ng puwet, at may isa pa sa kaibigan naming yakap-yakap ang isang bote ng beer habang nakabukaka at nakanganga. Ni hindi namin kanina napansin na nakatulog na pala sila. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig na kami ng sigaw. Yours is mine. Batid naming si Kyle iyon. Kaya dali-dali kaming tumayo ni Julie. Ang iba naming mga kaibigan ay hindi man lang natinag sa narinig na ingay. Pero ako, Kuya Bari, bumalikwas talaga ako ng bangon. Anong nangyari? Hintakot na tanong ni Julie. Nabigla siya sa narinig na sigaw, kaya naalarma na rin ako. Puntahan mo kaya ang mga magulang ni Brian at ipaalam mo sa kanila na mukhang may kaguluhang nangyayari. Mando ko sa aking pinsan. Tumango naman siya at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nakabantay lang ako sa labas at minamatyagan kung ano ang mangyayari. Nang walang ano-ano, nakita kong may kung sinong pamilyar ang bulto na papalapit sa amin at sigaw iyon ng sigaw. Tila ba nakaranas ng matinding delubyo kung saan siya galing, kaya habang nakikita ko na ng malinaw ang kanyang mukha ay hindi ko maiwasang kabahan. Tulong! Tulong! Natatarantang sigaw ni Kyle. Naliligo siya sa pawis. Namumutla at tila ba balisa. Napasigaw din ako. Oh, Kyle! Ano bang nangyari sa'yo? Nang makalapit siya sa amin, ay napalingon pa siyang muli sa pinanggalingan, dahilan para matalisod siya at matumba. Napangudmud tuloy ito sa lupa. Bigla namang nawala ang tama ng alak sa akin noon dahil na rin binalot ng takot ang aking buong sistema sa hindi ko malamang dahilan. Sigurado akong may nangyayari at hindi iyon maganda. Bago pa man ako makalapit, isang nilalang ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Mahahaba ang magulo nitong buhok. May malalagkit na laway na tumutulo at tila ba takam na takam habang sumising-asing papalapit kay Kyle. Napagda ako at hindi makapaniwala. Hindi ko pa nasubukang makakita ng nakahihindik na nilalang. Ngayon lang. At hindi maipaliwanag ang takot na aking nadarama, Kuya Bari.
Nakita ko kung papaano nilapitan ng aswang ang aking kaibigan at dinaluhong. Dahil sa tingin ko ay nahimasmasan si Kyle, automatiko niyang naisangga ang kanyang mga kamay sa kalmot ng nilalang. Nakipagtagisan siya ng lakas dito dahilan para magpagulong-gulong sila sa lupa. Natatarantang napasabunot ako sa aking buhok sabay lingon sa aming mesa. Kitang-kita ko pa ang iba naming kaibigang sarap na sarap sa pagtulog at ni walang kaalam-alam sa aming pinagdadaanan. Napatakbo ako nang wala sa oras patungo sa mesa nang maalalang bumili si Julie kanina ng balot. Sa pagkakaalam ko, may asin itong kasama at iyon ang isa sa mga bagay na alam kong pangontra sa aswang. Noong makita ko ang aking hinahanap ay padakot ko itong dinampot saka iniwagwag sa aking palad ang laman. Hoy aswang! Ako ang harapin mo! Sigaw ko sabay saboy sa kanya ng asin dahilan para mabitiwan niya si Kyle. Tiyempo kasing tumama sa kanyang mga mata ang asin kaya napaatungal ito sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon, Kuya Bari, para iligtas ang aking kaibigan. Tumakbo ako sa kinaroroonan niya at tinulungan siya. Dali-dali ko siyang pinatayo at saka inakay pa uwi sa bahay ni na Brian. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapalingon din sa aking likuran. Wala na ang aswang sa lugar kung saan namin siya iniwan. Damang-dama ko ang tensyon habang pinakikiramdaman ang paligid. Animoy, laser ang mga mata ng kung sino mang nilalang na nakakubli sa dilim kaya napabilis ako sa paghakbang. Halos kaladkarin ko na si Kyle sa takot na gumawa bigla ng kahit na anong hakbang ang aswang na tiyak kong ikakapahamak namin. Bilisan mo Kyle, baka mamatay na tayo rito. Nanginginig kong wika sa kanya. Nang malapit na kami kina Brian ay muli akong lumingon, ngunit wala nang nakasunod pa sa amin. Sakto namang lumabas din noon ang mga magulang ni Brian. Tinanong kami ng mga ito kung ano ang nangyayari. Agad naman naming sinabi ang tungkol sa babaeng dumaan sa amin na sinundan ni Kyle kanina. Tulungan niyo ako dito sa mga kaibigan ninyo at ipasok natin sila sa loob, sabi ng nanay ni Brian. Gulat na gulat sila nang makitang napakaraming kalmot ni Kyle. Pinagtulungan naming buhatin ang mga kaibigan namin at pati na rin si Brian na noon ay mahimbing na natutulog. Noong maipasok namin silang lahat, ay kaagad kaming pinagsabihan ng nanay ni Brian na huwag nang lalabas pa. Mabilis din niyang isinarado ang pinto at inutusan kami ni Julie na magdurog ng bawang at asin. Ipinalibot namin ito sa mga pinto at bintana ng bahay nila, saka minuwestrahan kaming huwag gagawa ng kahit anumang ingay. Pabulong naman namin kinausap si Kyle na siyang sumunod kanina sa babaeng iyon. Ano bang nangyari at bakit ka sumigaw kanina, Kyle? Tanong namin sa kanya. Nang mga sandaling iyon, tila wala rin ang epekto ng alak sa kanya. Ay, bakit hindi niyo ako pinigilan? Alam mo bang munti ka na ako maging biktima ng babaeng iyon? Paninisipan niya sa amin. Nagtaka naman kami dahil doon. Alam niyo bang nag-iba siya ng anyo? Naging isang mabalahibong nilalang siya. Tapos nanilisik ang mga mata niya. Nakita ko mahahaba ang kanyang kuko. Untik niya akong patayin. Natatakot na dagdag na wika pa ni Kyle. Naalala ko rin ang nakita ko noong tinulungan ko siya. At marahil ay iyon ang babaeng tinutukoy niya.
aswang yun. Anang ni Aling Brenda. Dapat tingin kami sa kanya dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi po kami makapaniwala dahil wala namang kaming naririnig na bali-balitang may aswang na gumagala. Sa bagay, base sa aking nakita kanina, tunay ngang aswang ang nasabing babaeng iyon. May narinig kasi akong nagsabi na may aswang daw dito sa aming baryo. Wala pa siyang nabibiktima, ngunit marami ang nagsasabing may nakakakita sa aswang na iyon. Dagdag pa ni Aling Brenda. Nang walang ano-ano, biglang sumenyas ang ginang na huwag kaming maingay. Sinunod namin siya. Tulad niya ay sumilip din kami sa bintana upang alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Kitang-kita ng mga mata namin noon ang isang mabalahibong nilalang na animoy nakabantay sa labas ng bahay ni na Brian. Humuhuni at nakatuwad. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla itong nagbago ng anyo. Hindi na kami nagulat pa nang makita ang babaeng dumaang iyon. Hindi naman iyon nagtagal sa labas ng bahay ni na Brian at umalis din iyon. Magdamag kaming hindi nakatulog kasama ang aming mga kaibigan doon. Nagpasya kaming magbantay na lamang upang masiguro naming ligtas ang aming mga buhay. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo ni na Brian pagkagising namin. May natagpuan daw kasing tao sa masukal na parte ng kanilang baryo. Wala na itong mga lamang loob at tuyo na rin ang dugo. Pinaniniwalaan ng lahat na biniktima iyon ng aswang. Matapos namin mabalitaan iyon, ay nagpasya na kaming umuwi sa aming mga bahay. Dahil sa balitang kumalat, ay mag-iisang buwan din kaming hindi nagpupunta sa kabilang baryo ni na Brian sa takot na baka maranasan